Alright, so discuss natin itong AIA Global Dynamic Income Paying Fund. Ito yung newest fund ng AIA, and this is not a new product. So pag-usapan lang natin, salient features niya, mabilis lang din, no? And then mag-commentary kami ni Rohel later on what we think about this fund. Alright, so hindi sunod-sunod itong laman ito, no? But most probably, ito siya, no? Ang Global Dynamic Income Paying Fund, kinuha siya sa Singapore. So this will be managed by AIA IM Singapore, Invest Management sa Singapore. And then, this is the highest selling fund sa Singapore. Hindi lang sa AIA, but the whole of Singapore. Mula nung nilaunch ito ng 2021. So napaka-ganda. This is not a new product. This is just a new fund. Still, we're using Money3. Alright? So ano yung difference niya? Nagbibigay siya ng yield, no? Nagbibigay siya ng dividends quarterly, pero not guaranteed. Okay? So, Money3, minimum niya is 125,000. Single pay lang. The same thing, meron kang 125% na insurance, di ba? And then may other riders kang pwedeng ilagay. I suggest wag lagyan ng riders. Alright? Unless alam mo yung use niya talaga. No, and then it has paid out quarterly ever since 2021. Diba? So, an average of 5%. No? So, 5.84% nung quarter 1 of 2021. And even nung mababa yung global market, I think this is because of the Ukraine war, still nag-pay out pa rin ng 1.25%. Tapos, nung naka-recover yung market, quarter 4 and quarter 1 of 2022 and 2023, 7%, no? Approximately yung payout. So, ang goal nitong fund na to, nagpe-pay out siya on a regular basis para nararamdaman ng kliyente. On a marketing perspective, this is my point of view, ano siya, tarito, para nararamdaman ng kliyente mo, masaya siya. May chance na makabenta ka ulit. Okay? So, ito naman mga terms lang siya, di ba? So, i-highlight lang din natin na again, distribution of dividends na or the net realized gains of the fund will be at the AIA IM, no, private limited, no? So, and then discretion ng AIA PH. Alright? And then, again, quarterly basis yung target ng payout. Di ba? May mga some details like yung record date, declaration date, and distribution date. Nakalagay dito, record date will be the basis of eligibility of a policy and calculation of the payout. No? So every March, June, September, and December, dun yung record date. Tapos yung declaration date is the 5th banking day from the relevant record date. So kunyari, March 31, April 5, doon nagde-declare kung magkano yung dividends. Tapos i-distribute yon, no? Distribution of payouts will be on the 20th banking day from the relevant record date. So, banking day pala, hindi pala April 5, no? So again, balik lang tayo, no? So, hindi siya April 5 but 5th banking day after, let's say, March 31. Diba? Tapos 20th banking day, so possible na May na yon yung distribution date. Klaro. So at least important lang yan for our clients, no? Alright? So dapat dito naka-invest ka pa rin para maging entitled ka sa dividends. Ayan. Tapos may mga non-dealing dates. So medyo technical yan. Pag-usapan natin siya separately. Alright? Ano pa ba? Ayan, may mga examples na lang siya eh. Okay, so how does it work? Ito na lang yung pag-usapan natin. So unang-una, when you pay a premium, a percentage of that will be allocated for the investment component, di ba? Tapos the amount allocated for the investment will be converted to units following a specific exchange rate. So para may NAV2. So the same pa rin like Money3. Alright, during the record date, a price per unit will be determined based on the percentage of dividend payout available to the fund. So maglasabi sila per unit magkano yung dividends. Ganon. Percentage computation will be done on a quarterly basis and can increase or decrease depending on market performance. So depende pa rin sa kikitain ng fund yung payout. No? Dividend payout will be released to the customer via CTA or pick up. So ideally CTA na lang.
And then it will not be treated as withdrawal from the account value of the policy. Hindi siya ibabawas. Definitely sa account value mo. Alright? So, ano bang mga kailangan kong i-discuss dito? Ayan. So, fund management charge is 2%. Diba? So, will be available to customers of Money3 and Money3 Elite. Ayan yung kasama rito. So, in summary, ano siya, investment siya na Money3 with a bonus. So customers can grow their savings while receiving additional financial benefits from their investment right away. So ang tangible customer benefits, ito yun. No extra cash benefit kung whatever they want to use their money. Diba? Vacation, business expenses, etc. And then long-term savings growth through investment. So parang dalawang part siya, may dividends, and then yung Money3 mo. So technically, Money3 talaga siya na may dividends. Yun siya. No? So bonus customer benefits, peace of mind, knowing that your investment won't always be at a loss. So meaning, kahit bumabagsak yung account value mo, kasi pwede talaga siya mangyari sa Money3, may dividend payouts ka pa rin possibly. Alright? So not guaranteed, but there's a possibility. Yan. Exposure to investment funds with potential higher yields. Kasi nga, again, kailangan nating ma-appreciate yung global funds dahil higher yung ceiling ng mga funds globally because the market is really the whole world. Yun naman yung biggest problem ng Philippine economy, if I would say. Kahit pa booming economy tayo, still the ceiling is still limited kasi dito lang talaga yung market ng mga companies within the Philippines. No? So yun yung challenge. When you start to tap global funds, mas malaki talaga yung potential yield nung performance ng fund mo. No? Exclusive access to a new and innovative fund, investment fund. So, yung mga available sa Singapore, napapasukan natin sila. And then savings growth with less worries. No? So, ayan po. Yun yung summary. Bro Rohel, if you can open your camera siya at kita as spotlight. Ganon. Pero, tinanong ko rin si Vic Uy, no? So our training department. And based on my own understanding, sabi ko, so pwede ko bang sabihin na para rin itong bumili ka ng dividend-paying stock? Di ba? Yun yung tanong ko eh. Para rin ba akong bumili ng dividend-paying stock? Meaning, if those who are trading in the stock market or at least nag-i-invest, di ba? I mean, yung mga Jollibee, DMCI, Land, ganyan, they do payouts. PLDT, kahit bumabagsak yung stock nun, may regular sharing sila ng dividends. Diba? Some are once a year, some are twice a year. I don't know, merong twice a year sa companies sa Philippines. No, so, a lot, no, most in the PSEI, yung iba kahit wala sa PSEI. Ganon. So, sabi ko, parang ganon din siya talaga. Kasi kung sinubukan mong bumili ng stock na nagbibigay ng dividends, hindi nga niya talaga nababawasan yung account value mo. Meaning yung units mo. Let's talk about that. Hindi niya nababawasan yung units mo. Pero syempre, kapag nag-payout ng dividends, may potential na, of course, bumaba yung yung stock price. Yung stock price. Kasi naglabas ka ng income eh. Ganon. So, ang maganda lang dito, naka-spread out siya. And then, I still have to confirm but Argel said, 60% bonds pa rin ito. Fixed income pala. 60% fixed income. Tama, bonds nga. And then 40% yung dividend-paying stocks. No? So, ganun yung, yung parang portfolio niya. So, meaning, hindi pa rin lahat dividend-paying stocks. That's one. Diba? So, meaning, meron pa rin siyang guaranteed income, kaya siya hinahandle ni BlackRock, isa sa mga nag-handle sa atin. Ganon. So, pwedeng kumita ka pa rin ng certain amount na fixed on a yearly basis. Malaking chunk nun. Number two, imagine kung merong 30 or 40 na companies na pinapasukan ng pera. Ganon. So, yung 40 companies na yun, iba-iba yung schedule ng payouts ng dividends niya. Merong January, merong February, merong March, merong April, May, June, May, July, August, May, September. May October, May, November, May, December. So, ganun ko siya nakikita eh.
spread out niya yung buong fund, bibili siya ng maraming companies that most probably every quarter, merong siguradong company na nagpe-pay out ng dividend. That's why nagagawa nila ngayon na nakakapag-pay out ng dividend yung fund. No? Because of that simple reason na merong company na laging nagbibigay ng dividend all throughout the year. So kunyari dun sa 40 na yon, merong 20 na masama yung performance at ayaw magbigay ng dividend, which is really bihirang mangyari, no, na ganun karami, kalahati. May 20 ka pa rin na aasahan magbibigay ng dividend. So possible maliit lang yung magiging dividend, pero meron pa rin. So we're not saying that it's guaranteed, pero for me, that's how you can be more confident in terms of sharing na bakit kayang magbayad ng dividends itong fund na to. Any thoughts for that, bro? Yeah, tama yung sinasabi mo. These are selected companies that are dividend-paying companies. Regular. Mayroon naman silang listahan yan na observe ng ating mga researchers yan. Kung anong specific companies doesn't have to be part of the index, yung mga companies yan. Pero ang track record talagang mahilig magbigay. And tama din sinasabi mo, once ang isang company nag-declare ng dividendo, ang nagre-reflect naman yan sa pricing ng kanyang shares, bumababa yan. Now, here's the thing. Whether nagdeklara ng dividendo o hindi ang company, affected ang lahat ng funds natin sa fluctuations ng market. It can be the performance of that specific company or because of geopolitical events that is happening right now. Yan po ang nagpapa-apekto sa ups and downs ng atin pong mga price ng ating shares na hawak. At varied po yan, iba-ibang hawak nating companies. Kaya nga, yung declaration naman ng dividendo, hindi po pwedeng maging sabay-sabay kasi tulad nito, nainganyo tayo magbenta. So, dadami na naman ang pera natin na pambibili ng shares. So, hindi natin alam kailan nabili ng ating fund managers yon. So, nag-iiba-iba. Ang importante nandoon tayo. Imagine yourself, nasa loob ng bus. Okay? Babiyahe kayo papuntang Baguio. Itong pinag-uusapan natin dito, kahit makarating ka ng Baguio, pwedeng ulanin kayo, pwedeng nalubak kayo. Talagang ganun. May ups and downs. Pero mayroon silang gimmick sa loob ng bus. May pamerienda sila palagi. May pakain pa. Diba? Kaya may pakain o wala, malulubak at malulubak yung sasakyan mo. The same thing with the market. Maski anong gawin mo, mag-up and down yan, up and down yan. Pero iba na yung may tinatanggap ka din. May tinatanggap ka in between. So, itong existing natin monetary, nandun lang tayo sa may up and down, wala tayong tinatanggap. But that doesn't mean na itong ating mga kinukuhang companies are not declaring dividends. Na ipapasok lang sa NABPO. Okay, yung dividendo natin na pumapasok sa net asset value. O, pag nagdeklara isang company, papasok sa ating net asset value yan. Ito, hindi na pumapasok doon, pinaghati-hatian na kagad. Based doon sa dineclare ng company na hawak-hawak natin. So I think this is a one way of tickling the appetite of our clients, which is good. Kasi tanggap nila na tulad nito, ang market will not be straight. It's going to be volatile because of a lot of factors. Although ngayon, may nagpapakita na ng konting resilience, na-breach na natin probably yung bottom at 5,900 at nagkaroon ng mga bagong positive news like GDP did 5.9%. So that will impact. Companies are declaring good income. Say for example, PAL and MegaWorld, more than 40% ang kanilang growth. So expect that towards this the end of this year, we might be able to breach 6,400 in the index. So yun ang tinitingnan natin. Barring the impact of intense pressure from outside, which is tinatawagan natin na foreign headwinds na sinasabi. Okay? Andyan yung Ukraine war na hindi pa rin natatapos and of course the Middle East concern. So yun ang atin pong magiging aabangan. So kung walang dividendo ang papasukan natin, talagang bababa yan or tataas eventually. Ito may dagdag kang bonus. Umakyat, bumaba ka sa dulo pero meron ako in between. 'Di ba? Hindi nakakabawas ng sama ng loob ng isang investor kasi kung napansin niyo, monetary natin, kailan pa ba aakyat yan? Sasabihin ng kliyente. Di man lang ako, simula pumasok ako, di ba na ako nakabawi? That will be eliminated in the conversation kasi, okay, alam, ang tagal lang hindi nakakabawi pero at least meron naman akong tinatanggap. So, yung patience ng kliyente, may enhance. They will be patient. Kasi sa dulo, if 60% are bonds, talaga naman, kahit ang price ng bonds nagbabago-bago sa dulo, yung coupon babayaran naman talaga ng issuer.
So magle-level din sa dulo yan. Babayaran ng principal, bayad ng coupon. But every day pina-price in ng market ang kwan yan, ang holdings mo ng bonds. Depende sa market situation. Like inflation kung mataas, interest rate went up. If you are holding an inferior bond holding company, inferior ang yung result, magiging negative ka. But right now, I think the timing is good kasi nga tumaas ang mga interest rates, papasok ka pa naman pala, 'di ba? So maganda-ganda magiging impact natin towards the latter part of our holdings kasi mangyayari diyan, bababa na rin interest rate. You will be in superior situation. Kung hawak mo is 10%, biglang eventually bumababa na ng 8, 7, 6, then you will be better in terms of pricing. So doble-doble ang ating magiging kita as investors sa ating bagong funds na global. Alright? Ganda na binanggit Mabilis mo, ba bro. masyado? Pag may tanong sila, pwede naman mag-type dyan sa chat box or comment section or kayo Yeah, rito. at saka ilan lang naman tayo, 14 lang tayo. You can probably unmute kung may tanong ka. Kasi nga, Tama. I don't know, mabilis ba yung pagkakangak-ngak ko? May question naman kasi meron akong question. Siyam kami rito, so bale 20 plus din naman tayo. Sige, si Karine and then si Miss Eva. Kasi wala yung file ko kasi wala talaga siyang bar line. Ito yung meeting ko sa 60. Okay. So 62 years old siya. So para interested siya to get the dollar money dream with 10,000 po siya 20,000. And then ito pinasakali ko na sa kanya. Ang question ko dito is yung dividends, hindi pwede siya parang, pwede niya i-top up na lang yun. Para at least, diisip ko kasi ang taas ng insurance cost. Pwede ko. So tinatanong niya bro kung yung dividends ba pwede nilang i-top up na lang. Kailangan lang kung ma-double check kung paano yung payout nito, pero I think kasi wala siyang option na leave to accumulate interest. We have to double check, no? Kasi wala siya sa training. So, kung wala, kasi i-issue talaga yan eh. Ibalik niya na lang. Ganon, idagdag, i-top up niya. Ganon. Pero ang unang pumasok agad sa isip ko with that is, kasi since 62 years old na yung client, kailangan mo kagad tanungin what if, kumbaga, ano yung priority niya? Pure investment ba to? Or willing siya na in case something happens, pamana ito sa may iwan niya? Ganon. Kasi, yun yung challenge. So, sa taas ng insurance cost, pag bumagsak yung market, doon pa siya parang may estado eh. Ano pa rin, no? Kung 5 years 67, hindi natin alam kung magkano. Yun yung tanong eh, kung okay lang ba siya or withdrawin niya rin to after 5 years. Yun siguro yung question. Ano yung purpose bakit itatap up para masustain yung insurance? Hindi siya magano? Naisip ko lang siya, parang parang ganun. Naisip ko lang naman. Kasi ang iniisip ko, kung masyado siya keen on making sure na hindi maglalapse, kumbaga, i-insurance nga habol nun. Kaya nga gusto mo mag-top up to sustain the viability of the plan. Pero kung ang habol niya may kinikita din siya, I think let them enjoy. The feature of the product is precisely for the clients. Kahit bumagsak ang market, may na-enjoy pa rin sila. Nai-ease yung kanilang inis at pagkaba. Diba? Sometimes kasi bumababa yan, pero that doesn't mean the company is in bad shape. Yung binili nating company, for example, bumababa ang shares not because mababa yung yung ibig sabihin pabagsak yung company. Walang kinalaman most of the time yung mga companies na binibili natin sa pagbagsak ng shares nila. Na lang dito, yung every quarter nila dividends, huwag naman natingnan yung net asset value niya. Oo, ganun na lang mangyayari. Kasi, dito, like 5% of a 1 million peso 50,000 yan. 50,000 yun eh. So medyo daman niya yun dun. Oo, daman niya yun dun. Tapos kahit na mag-fluctuate siya, yun, at least nararamdaman niya yung pwedeng kitain. Mas okay ba pag halimbawa i-convert na lang yung dollar niya sa peso? Sa dynamic? Kung kasi may dollar siya, may peso siya. Kasi yung dollar fund natin, hindi siya pwede sa dynamic eh. Ganon. So, ganito. I-share ko later yung potential ng Philippine market or ng market na magpapasukan, kunyari yung PSEI. Tapos, you decide kung tingin mo mababa siya or, kumbaga, kung yung upside niya
kumbaga acceptable sa'yo, so explain mo rin kay client. Ganon. Ganon yung sa dollar. Kasi kung dollar mo siya ipapasok, purely, ang sinasabi mo, aangat talaga yung market. Yun yung hinuhope mo doon. Hindi mo hinuhope na babagsak siya. Ganon. So, kailangan natin makita kung bottom ba siya talaga ngayon. That's the first. Ayun. So, tsaka kailangan kong malaman saan pinapasok na fund yung dollar fund. Familiar ka ba doon, bro? Kung anong fund pinapasok yung dollar fund natin? Normally, pagka yung dollar natin dito locally, talagang kuan yan. Ang pinagpapasukan na natin is government issued bonds na dollar. Okay. Euro bond ang tawag natin diyan sa treasury. Kasi unang-una, mas preferred natin yan. Ang issuer is not a country na sobrang tikas. Yan ang Na-mute ka, bro. Ayan. So mostly mga tawag dito, local bonds na in US dollars. Okay. Ngayon, may portion of course na US treasuries pero mababa eh. Mababa ang coupon rate niyan. Ngayon na lang tumataas because of the inflation. So that will affect also again, it's all about what you have. Pagka ang market nag-shift ng direction, it's all about what you have in your holdings. Are you holding an inferior in terms of coupon rate or superior than the market? Diba? Yeah. Kadalasan, kaya maski ang bonds natin naapektuhan nitong tumaas ang interest rate because we've been holding medyo long-term na bonds na mas mababa ang coupon kumpara sa ino-offer ngayon ng merkado. So it depends now on what you have existing vis-a-vis the market itself at that present situation. So mainly ang ating dollar monetary are mainly bonds, no? Parang dollar bond fund lang talaga yung pasokan natin. Kaya talaga global dollar bond fund nga lalabas, no? Kasi nga, yun, more on fixed income instruments yung pinapasukan pag dollar. Kasi yun nga, government bonds nga na dollar. ROPs yan, ROPs lang talaga ang kanya. Oh, yun. So, majority of it. Most likely, yun, kapag gano'n naman, hindi gano'n kalaki yung fluctuation. No, with that. But of course, titignan mo pa rin kung tama yung timing. Ang tingin ko... Unang-una, kasi monitored tayo ng BSP at ng IC. Ang purpose nito, kung bakit tayo ang nagpapautang sa gobyerno, because that is precisely the reason why inalaw naman tayo na mag-partake sa market. Hindi natin natutulungan ang ating local capital market kung hindi tayo dito sa Pilipinas nagpapautang. Di ba? Yung ROPs na yan ang unang-una maganda talaga sa portfolio natin, mas mataas ang coupon yan kumpara mo sa issued by other kasi it has something to do with the compare naman credit rating ng isang issuer. Obviously, ang credit rating mo if a lot better than the others, mas mababa yung babayaran mong rate. Tayo, America against US, against Philippines, malamang na mas malaki ang babayaran nating rate kasi nga mas matikas sila kumpara sa atin. So kung ikaw ang nagpapautang, doon ka magpapautang sa mas mahina ng konti pero sigurado ka naman Philippine government ito ROP. So how can you go with that? By the way, our reserve is 101 billion US dollars. So huwag kang masyadong kabahan. Okay. Sige. So just to summarize sa tanong ni Karin, kung dollar mo kasi siya ipapasok, purely income, kailangan mong lumaki tumaas talaga yung fund value niya kaagad. Doon niya lang marirealize yung gain kapag nag-improve yung net asset value per unit yung nabuo niya. So kailangan confident ka na paangat ang bond fund natin sa dollar. No? So ang assessment natin dyan ngayon, Rohel, dahil nga mataas ang interest rate, possible bond prices are lower than it used to be. So meaning you're buying at a discount. No, so medyo okay siya. No, siguro yun yung again hindi siya investment advice but yun yung assessment natin for the dollars. No, so lahat ng bonds ngayon. Kaya kasi sinasabi ni Melvin ever since bond pa rin ang papasok niya last year saka this year. Kasi nga ang taas ng interest rate, mura pa yung bonds. No, so most likely malaki yung taas ng rebound niya. Now, if gusto naman niya, minatatanggap siya every quarter. Pwede mo mabigyan yun na kung around 5% historical average ng Global Dynamic Income Fund natin, 50,000 yun sa 1 million.
So parang approximately, pwede niyang ma-enjoy yun, 12,500, 10,000 per quarter. Even the client. Oh, kasi hindi siya based sa edad. Parang dalawa yung monetary dividends. Meron siya nakukuha every quarter. Yun na lang. Kasi wala naman siya pag-alaya din ng pera eh. Oo, ganun. So, ito, huwag niyo na lang munang pansinin. So, at least ito na-enjoy niya. Anything happens, pwede niya itong ipamana. Siyempre, kailangan niya pa rin mag-elect ng beneficiary, di ba? So, that goes to the beneficiary. Itong matapos siya. Pero hanggang lisa hindi niya wini-withdraw, nakakuha siya ng dividends. Ganun. So, pwede niya ma-enjoy yung dividends niya. Ang age niya sa At saka ang volatility nito ng account value is not that bad kasi nga kung nakikita mo mix 60-40, 40% ng equities mo tapos ang kukuhanin pa ng bond tawag dito dividend is yielding companies pa, so matitikas na company yan. Yeah. Hindi masyadong volatile. Yun nga lang, it will not give you a gargantuan return in terms of yung holdings mo sa side outside of the dividends kasi nga conservative yung ating mga hawak na companies. Yeah, so alright, si Ate Eva is raising her hand. Yes, may tanong si Miss Eva. Would like to share something. Go ahead, Miss Eva. Okay. Meron before that, yung sa Keka, tatanong ko lang, yun lang ba yung ano niya? Yung dollar na yun, ano yun? Binili niya unti-unti o kinita niya from job abroad? Lalabas lang niya eh. Parang hindi ko alam ba niya ilalabas bigla, parang bigla-launch na parang gusto ko ilabas yung $80,000 ko. Ipasok sa'yo. Kasi, kaya ako tinatanong, kasi may client ako na Money Tree dati, like 10 years ago, naglagay siya ng kinita niya nung nurse siya sa US. Tapos may time na umabot na kinonvert, parang sinuggest ko, pumayag yung husband. Tapos later, parang sinisisi niya yung husband, not because the peso fund was performing not well, but because parang meron siyang emotional attachment to the dollars kasi kinita niya, pinaghirapan niya sa abroad. So parang minsan iniisip ko, importante din na malaman natin kung saan ang galing yun kasi baka may ganon na hindi niya nila sinasabi. Tama. Okay, ayaw niya i-convert. Parang we can introduce the Global Dynamic Fund without necessarily touching on another asset na dollar. But siguro paramdam muna natin, ganito, magkano, kakatuwa nga kasi yung minimum ang baba 125. Pero kahit maglagay siya ng 250, patikim mo how it performs. Kung mukhang masisiyahan siya doon, pwede siyang magdagdag later on. Yeah. Kasi from ito na yung comment ko. Kasi nung nakinig ako kay Mr. Mike Manuel, ang ganda nung pagka-explain niya kasi malinaw at saka clear and parang step by step niya. I think what I remember most was because it's dynamic, it can transfer, you can change yung allocation sa bonds and stocks. Unlike dati na namimili pa yung client kung sa bond fund niya lalagay, kung sa equity index, ito sila na yung magagalaw. So parang balance fund siya, ang fund balance manager fund siya. Oo, technically yes. Tapos may nagtanong, paano po yung exchange rate risk? Kasi 'di ba, ini-invest in foreign exchange pag dinala sa Singapore. Ang sinabi na lang niya, hindi mo naman matatakasan yun Talagang meron at ang hirap i-monitor. So parang why waste your time worrying about it when you can have allocations in other currencies as well. So kung si client ni Karen may dollar, tapos ito peso pero ininvest sa dollar, parang sa akin, kung ako lang, exchange risk. tatry ko na lang. Tama. Tatry ko na lang rin yon nalagyan. Tapos kung natuwa siya, pwede niya, bahala na tayong mag-suggest, pero siya pa rin yung magde-decide kung gusto niyang pakawalan unti-unti yung dollar niya or baka meron siya ibang peso na nakatabi. I like your suggestion, Miss Eva. Ang ganda nun kasi it's really caring for the client saka based on experience. Tama, itanungin natin, ano ba yung attachment niya sa dollar? Kasi, di ba? Some people or most people probably will have attachment sa dollar. Ako nga, hindi ko ginagastos yung dollar ko. Pag binibigyan ako ni AIA ng
dollar. Hindi ko ginagastos, no? Parang gano'n, iniipon ko siya, gano'n. So, ayun, possibly nga na gano'n. No? So, Na-encounter ko din yung ganyan, ang kliyente na medyo kuan sila to let go of the dollars kasi parang mahirap daw makakuha ng dollar. Yung kaisipan dati pa kasi yan, na nung araw nang ihirap kumuha ng dollars, di ba? Kaya nakicarry nila hanggang ngayon, akala ganun pa din. Kaya sinasabi ko na lang, ano ba ang pinoproblema mo sa dollar kung sakasakali? It's always about um, looking for opportunities. Ano ang dahilan ko bakit nag-dollar ka? That time talagang pag may hawak kang dollar, saganang-sagana ka, di ba? Ngayon, kailan mahihinog yung dollar mo? The dollar is 57. Ano inasahan mo para kailan mo i-convert? 60? Kailan yun? Meantime, you're losing some opportunities. In this case, opportunities may dividendo sana ang pera mo. Kasi kung gugustuhin mo lang bumili ng dollars ulit, sinabi ko kahit ilang bag ang kailangan mo, pwede kitang bentahan. Just to give them an idea, it's not hard to get dollars again. Ganun lang yan. So, meantime, because you're holding on to it, may sentimental value, na you're losing naman sight on certain opportunities na sana, halimbawa, binitawan ko ngayon yung dollar ko at 55. May $1 million ko, 55 million. Di ba? Then, pag nag-invest ako, kumita ako ng another 10% sa aking 55 million, then, ibenta ko uli yan, bili ako ng dollars. By that time na bibili ako ng dollars, who knows, it's just 54, 55 na lang yung dollar. Dalawang beses ka pa kumita kung sakasakali. tama. So, doon naman titingnan mo. Kasi mabilis pa kabili ng dollar. Ang daming dollar na ngayon. Unlike before na, in the 80s or late 90s or early 90s, parang pahirapan. It's not that situation right now. Saka maganda yung nabanggit mo na pwede mong itignan kasi yung price ng dollar nga ngayon. Kung tingin mo, mataas na siya at hindi naman sobrang mag-65 yung peso versus dollar. Parang it's good to convert nga kung lalakas yung Philippine economy eventually, di ba? So, that's I was talking to a lawyer actually, bro. Matagal na daw nilang bayad sa kanya yung peso, binili na ng dollars, nasa 42. Sabi ko, so kailan mo ma-realize yung gain mo? Ngayon, psychological lang yung gain mo eh. Kasi alam mo, 42 mo nakuha, tas 55, psychologically kumikita ka. Pero kailan magiging actual yan? Tama. Di ba? Let go. Para totoong feel mo. Feel mo na, ay, kumita nga ako. Tama. Then, let's buy it back later on. Madaling bumili ulit. And also, I like that, no? Yung foreign exchange risk. For me kasi, it's really an opportunity, fee for the opportunity eh. Di ba, kung gusto mo talaga mag-invest, mayroon talagang konting charges. Di ba? May charges talaga na kailangan mo talagang i-take if you want to grow your money. Ganon. Kung hindi, kung ayaw mo mag-risk, wala rin talagang growth. Ganon, no? So, Miss Eva, may sasabihin. Ang din kasing ang ating common na dapat maintindihan, if you are holding on to different currencies and you're gonna spend the strongest currency that you're holding, it will command more. So, ano ba ngayon ang gagamitin natin? Dollar eh. Kasi strong siya against the peso. Wait, ang peso natin later on bababa yan. Mag-strengthen yan. Ito pa nga lang latest na nag-strengthen siya ng konti because nagdeklara ng magandang dividendo mga companies, etc., etc. Tapos ang ating GDP is 5.9%. That will add up to the strength of our peso. So, ngayon na strong ang US dollars, gamitin mo. Ibili mo ng peso. You buy peso using your dollars because you are spending a strong currency. Good point. Miss Eva, may sasabihin ka, Miss Eva? Hindi, sa akin, maganda yung I think it's important that we are well informed unang-una, like what Rohel is telling us, and then well informed of the options of the clients, tas we're able to communicate it well sa kliyente para inform sila, pero at the same time, sila pa rin nga yung magdedesisyon. Kasi nga, I mean, after so many years, ang hirap kasi nung yung kliyente kahit na umuo sa'yo, hindi makatulog sa gabi. Yun, babalikan at babalikan ka. Tapos kung makatapat ka pa ng maligalig na kliyente, maiinis pa sa AIA, bakit ko ginanyan, ganon. So tama yun. I think importante, it's part of our job to be as informed as possible. Like this session, meron tayong natututunan.
pero papangatawanan mo yung information na binigay mo kasi pwedeng tanong-tanungin ka ng kliyente. Pero yun na nga, the last thing is that sila pa rin magdedesisyon and make it appear that it is their decision, not because naman, double check, triple check with them, confirm. Talagang i-run through. Actually, hindi lang to for this monetary. Like, I feel maraming mga advisors nagbenta ng mga VUL, hindi nila double check, triple check, hindi nila nire-refresh ulit, run through yung proposal eh. Pirma na lang agad eh. Kasi ako, ang dami ko na, kunyari mga clients ko, magbabayad na, uulitin ko ulit, clarify ko lang po, ito, ganyan, ito yung mga charges and all. So wag lang kakalimutan na balikan yung mga yun, banggitin, para hindi talaga malesen yung yung paggalit ng client. Miss Eva, meron kang tanong? Nagre-raise ka rin ng hand kanina, di ko tawagin si hindi. Actually, gusto ko lang i-share yung sinabi ni Mr. Manuel. I was able to raise that already. Okay, nice. Actually, ang ganda na nabanggit mo. Yun nga, bakit siya, dahil dynamic siya, yung mga pwedeng mangyari, na parang sila na nag-decide saan siya ililipat. So really more on balance nga, yung approach nito. Ganon. So hindi ko lang maintindihan bakit sa Adventurous lumalabas itong dynamic income paying fund based on sa mga chats na nakikita ko with some of the group chats. Lalabas siya pag Adventurous eh. So i-test nyo na lang, hindi ko pa rin siya nagawan. Ayun, tama ba sa Adventurous ba? Dapat mildly Adventurous or Adventurous, gano'n. And then, siguro because of the technicalities. Ayun. Yun, so sige. And then of course, yun nga, yung foreign exchange risk. For me, gano'n talaga, kung mag-invest ka, talagang may charges. So isipin mo na lang kung ini-expect natin na talagang kakayanin na ma-overcome ng kita yon ng fund, yung mga potential costs na yun. But so I think the greatest advantage that or benefit that we can show them, yung talagang nagmamanage yung AIAIM, tapos yung history doon at bakit siya number 1 fund doon. Tapos another thing is just by putting a small amount, you're able to invest already outside of the country. Whereas dati, hirap na hirap tayo. Kailangan you have so much money. But now, we're given that opportunity. Tama. Ang ganda nun binabanggit ni Miss Eva. Highlight natin yun, guys, na 125,000 lang ma-access natin yung global funds natin. Tapos matatap natin yung fund managers ng Singapore. It's not the fund managers ng Philippines, diba? So, ganun ka-powerful yung being with the global fund and being with AIA. No? So, yun nga, sa iba, magkano yung magiging minimum na requirement para makapag-invest ka? May question si JT, quick question lang daw pala, how long ang holding time? Alam ko, pa rin to, parang monetary pa rin, so 5 years pa rin. Yung charges niya, 5, 4, 3, 2, 1 pa rin. 5%, 4%, 3%, depende sa year. Pababa siya kapag nag-withdraw ka. Ganon. So, pero yun lang, ipaliwanag natin sa client din yan kasi napag-mix up tayo sa bangko at saka sa ganitong arrangement. Kaya tinatanong, gaano katagal ang aking lock-in? Lock-in ang tawag nila eh, di ba? Na para bagang hindi ka na pwedeng gumalaw pagka nakapasok ka dyan. Gawin natin maliwanag sa kanila na it is always an option for the clients to take out their funds whenever they want. Of course, subject to certain fees. Kasi pag nakikita nila na paano nakatali ako, hindi totoo yan. Maski yung time deposit, pumirma ka ng 3 buwan, kinailangan mong pera mo, you can do that. Hindi ka pwedeng pagbawalan. The same thing with our monetary. Yun nga lang, subject to certain fees. Sabihin na natin, pero walang magbabawal sa'yo. Tama. Agree. Yun. Kasi lalo na kapag binabanggit ni bro, kung kumita yan ng 10% in 1 year or in 2 years, you have all the liberty to withdraw. Diba? Yung fund na yun. Again, subject to withdrawal charges nga lang. So 5, 4, 3, 2, 1. First year is 5, second year is 4, yung madali tandaan. No? Pagdating ng 6th year, wala na siyang charge. Alright, so alam ko dating monetary elite lang yung ganun. Alam ko pinarehas sa lahat. No, alam ko higher before it. No, parang 5.5, 3.5, 2.5, 1.5. Parang ganun yung lumang monetary. Pero I think pinarehasan nila sa lahat para madaling tandaan.
Ayan. So when is the fund available to the existing monetary clients? I'm just not sure kung pwede nang mag-transfer, hindi pa yata. Kasi may Ganon. dividends yan, medyo magkaiba. O kaya nga, oo yun. Hindi kasi diba may fund switching naman. Kaya lang hindi pa kasi makapag-fund switch eh. Yun. So, nakalagay naman doon for now, doon lang siya available. Pero we will be updated kung pwede nang mag-fund switch if ever. Alright? So sige, any other questions about the fund? Kasi wala na, I will move to the next part. Kasi replacement yun, pag pina-withdraw, then mapasok din sa monetary. Oo eh, pag pina-withdraw mo, tapos papasok mo na sa monetary, policy replacement ka. Well, alam mo, okay lang din. Kasi wala ka lang commission, hindi lang credit sa ANP mo, pero pabor para kay kliyente. Kunya, lalo na kung more than 5 years, 6 years na yan, wala na siyang withdrawal charge. Diba? Kunyari mga clients mo, Richard, kung beyond 5 years na siya, kung talagang serbisyo rin lang naman, ganun din naman pag sinwitch, wala ka rin namang kita eh. So dito, pwede mong ipa-withdraw, ipalipat mo. Pwede rin siya. Walang ANP credit yun sa atin, walang commission credit yun, pero natulungan mo yung kliyente mo. So siguro that's one thing, if you would want that. No? So, ang mangyayari lang, liliit yung insurance niya. Kunyari, kung dating 10 million, 12.5 million, pag ngayon pinasok mo ng 8 million, o di 10 million na lang siya, yun lang. Pero it may not be much of, hindi siya ganun ka-desirable para sa akin. Kasi that will actualize the losses of the client eh. Yun naman ang ingatan natin. Di ba ang idea natin pag negative ang market na tulad niya, negative 20 ka, is to put 20% of what, top up dapat para makahabol. Kasi by the time na naka-recover yung 8 million mo dating 10 million, yung huli mong ipinasok dapat sagana. Kasi nga, I don't know kung saan ang positive nun. Kung yung aking 10 million nilabas ko sa 8 million, walang kapanatagan yung kliyente nun din kasi natalo talaga ang actual siya eh. Di ba? Pero kung meron siyang funds pa for recovery, then mag-top up. It's not like wala nang hope yung... Ang problema kung wala nang hope yung funds natin, merong hope yung funds natin. Maski negative siya ngayon. Diba? Hindi naman natin... Yung nangyayari ngayon na nagne-negative tayo, hindi talaga internal. Super cheap yung market natin kung tutuusin eh. Tulad niya, kumikita ng gusto pero price pa rin na mababa. Why? Because may mga factors outside of the Philippines that affects the appetite of the market. Diba? Alright, sige. Thank you for that, bro. So we will go to the next part then. Sige. Miss Jean. Yeah, I just attended kasi last week yung may session sila Miss Kitch and sobrang emphasis nila sa policy replacement. Actually, what you said earlier to do it kahit ganun, hindi yata allowed kasi if you do that, first warning and so on and so forth. So baka it's not a good option. Okay. So thank you for that. Thank you for that, Miss Jean. So yun, mawawarning ka pa and all. Again, siguro kung talagang extremely exercise mo yan, you write a letter ahead. Papunta sa company, ito is option ng kliyente. Gusto nilang gawin. I know that I will not make money out of it. I know na wala akong credit sa lahat ng bagay. Okay? I know this is not allowed but the client insists of doing it. Pwede natin gawin yun. Para hindi tayo masisisi, huwag na tayo maghintay na mawarningan. Sabihin na natin, alam natin ang move na to. Actually, that's a good idea. I'm just thinking about the client. Kasi I think doon nagagaling si Richard eh. Some of his clients, kamag-anak niya pa yata. No? So, mababa yung account value, gusto niya lang tulungan. If doon tayo talaga nanggagaling, tama, gumawa na tayo ng letter. This could be the last option. No? Again, but there are really some emotional attachment to the existing clients eh. No? So, kung ganun ang scenario, tama, sumulat na tayo para ipaalam na ito, decision to ng kliyente kasi gusto niyang ma-enjoy yung bagong fund. Ganon. Tama. Ang ganda na sinabi ni Bro Rohel na I know I will not make money out of this. I know I will not have ANP credit. Talagang gusto ko lang tulungan yung kliyente. Kung doon mangyayari, wala na silang i-warning dapat. Kasi, di ba, alam na ng kliyente and all. Pero again... sila na magko-communicate sa kliyente. Hindi na tayo maiipit. Sa isang banda kasi, kaya ganyan ang stand ng company natin, yung replacement issue, not only for our company, but lahat ng nasa industry natin. Kasi maski VUL yan or OL, insurance talaga ang binebenta natin. Yung aking 10 million, 12.5 million ang insurance ko niyan.
Pag inilabas ko ng 8 million, bumili uli ako, so ano ng 10 insurance ko? million Mas na lang. mababa na sa 12.5. Kaya nga, doon ka Dati talo. may nag-justify ako dyan kasi yung pera niya nagdoble na eh. So more than the coverage. Nung ibinalik ko sa AIA, lumobo na insurance niya. So yun ang pinaliwanag ko sa kanila, hindi ito replacement. Kasi walang magko-command from AIA na sabihin, oh, yung pera mo doble na. Lampas-lampasan na sa kino-cover namin insurance. Sayang, gawin mo. Nobody will tell from our company. It is our job. Ito dito, talagang in favor of the client. Kaya hindi nila ako na reprimand doon. Pinaliwanag ko sa kanila, hindi ako na replacement. Kumita pa rin ako doon sa move na yun. Tama. I like what you're saying, bro. Na kapag, yun nga, nag-replacement tayo na pababa, liliit talaga kasi yung insurance eh. So I like that na yun nga, yung pinoprotektahan natin na pangako before na ito yung insurance mo, anything happens, mawawala yun eh. So patalo kay kliyente, kaya I think generally the insurance commission doesn't like it. Alright? So sige, stop ko lang yung recording dito sa part na to. We will go to the next part.